Magandang umaga. Sa oras na ito, ating pag-aralan kung paano gamitin ang Wheel of Names para sa isang interactive na activity na maaari nating gamitin sa pagtuturo lalo na sa virtual o hybrid class. Ano nga ba ang Wheel of Names? Paano ito gamitin? Magpatuloy sa panonood at ito'y iyong malalaman. Ang Wheel of Names ay isang libreng website na kung saan maaari natin itong gamitin. Maaari natin itong i-access sa wheelofname.com. Gamit ang kahit na anong klaseng search engine, mag-login tayo sa wheelofnames.com. Gagamitin ko ang Google Chrome. Type natin ang wheelofnames.com. Hintayin natin itong makapasok. Ayan. Ang una nating makikita pag nagka-login na tayo. Ang una nating gagawin pag naka-login na tayo ay ang gumawa ng sariling nating account upang masave natin ang ating mga gagawin at makagamit sa susunod for future reference. Ika nga. I-click natin itong open. May magpapakita na tatlong pagpipilian. Ako, mas gusto kong gamitin ang Google account. Gagamitin ko ang aking Google account at hihintayin makalogin. Ganito ang lalabas kung dati na tayong nakagawa ng account sa Wheel of Names at nakapag-save na tayo ng mga natapos natin na pwede pang balikan. I-cancel natin ito. So, ito na yung default kapag tayo ay unang nag-login sa website na ito. Ang Wheel of Names ay ginagamit sa pagpipili natin ng mga pangalan ng mag-aaral na gusto nating gumawa sa ating ipapagawa. Ngunit pwede rin itong gamitin sa iba pang bagay. Gaya na lang ng paglalagay ng mga tanong sa bawat bahagi ng wheel. Bago yan, atin munang i-customize ang ating wheel. Una dito ay ang during spin. Pwede tayong pumili ng kahit sound effects na gusto natin. Pwedeng i-adjust ang volume. Pwedeng piliin kung ilang segundo mag-i-spin ang wheel. Pwede rin nating i-adjust ang dami ng bahagi na pwedeng ilagay sa wheel. Meron din sa after spin. May sound na pwedeng pagpipilian. Pwedeng pumili kung ano ang gusto nating lalabas pagkatapos ng spin. Pwede rin napalitan ang pop-up message na lalabas. Pwede rin tayong mag-customize sa lalabas na appearance ng ating wheel. Pwede nating palitan ang mga kulay sa wheel. At pwede tayong magdagdag pa ng ibang kulay para hindi pa ulit-ulit ang isang kulay. Maaari din natin ayusin ang gitna ng ating wheel na ayon sa ating gustong kalalabasan. Halimbawa, pwede tayong maglagay ng mga larawan sa gitna. Pwedeng mag-search sa gallery online o kaya ay mag-upload galing sa sarili nating mga larawan. Pwede ring text ang ilagay sa gitna. Ako, ang ilalagay ko ay text. Kabanata 11. Dahil dito iikot ang aking ipapagawa. Pag natapos na tayo sa pag-ayos sa magiging itsura ng ating wheel, maaari natin itong i-save. I-click natin ang OK. Gagamitin ko ang lesson ko sa Elfili sa Kabanata 11 at maglalagay na rin tayo ng description ng kanilang gagawin. So, ayan na. Andyan na ang title at description na kanilang gagawin. Sa gitna ng wheel ay nakalagay na ang Kabanata
11. Ngayon, i-edit na natin ang mismong laman ng wheel. I-select natin lahat ang nasa box na ito at saka natin i-delete. Ayan. Pwede na tayong mag-type ng mga katanungan. Unang tanong tungkol sa Kabanata 11 ng Ilfili sa Nagbabagong Daigdig. Saan nangaso ang Kapitan General? Pangalawang tanong, may nahuli ba ang Kapitan General? Bakit? Ikatlo, ano ang iminungkahi ni Don Custodio na gawing paralan? Ikaapat, ano ang pinakaayaw ng mga paring Dominikano? Ikalima, ano ang ginamit ni Simon sa pantaya sa paglalaro ng baraha? So, ayan na. Tapos na ang 5 katanungan at nakalagay na lahat sa wheel natin. Ang panghuling tanong, ano ang hiniling ng guro? Hanggang dyan na lang. Maaari pa tayong magdagdag ng mas maraming katanungan. Ngayon, maaari na tayong mag-save at pwede natin itong i-check. I-click lang natin ang open. Ayan na. Nakasave na. Ayan na nga. Nakasave na. Ngayon, kung gagamitin natin ito sa ating klase, pwede natin itong palakihin. Subukan na nating mag-spin sa wheel. Ayan. Makikita natin dito ang makikita natin dito ang tanong na napili ni Will. Halimbawa, tama ang sagot ng bata. Pwede nating i-remove ang tanong upang hindi na maulit pang mapili. Halimbawa, makapiling muli ng bagong tanong ngunit hindi ito nasagutan ng tama. Maaari natin itong hindi muna tanggalin sa wheel. I-click lang natin ang close. Magpatuloy lang tayo sa pag-spin hanggang sa lahat ng tanong ay masagot ng mga bata. Ang mga katanungan kanina na tinanggal natin ay hindi nawawala sa original na file. Nawala lang ito upang magamit natin ng husto ang wheel. Upang makita ulit ang original na file, i-click natin ang open at i-select ang file name nito. Ayan. Andyan na ulit ang 6 na katanungan sa loob ng wheel. Kung mapapansin natin, dalawa ang color blue na nagamit sa wheel. Maaari natin itong balikan muli at i-customize. Ayan, lahat na ay magkakaiba ang kulay. Halimbawa naman at gusto nating ibahagi ito sa mga mag-aaral upang sila mismo ang mag-spin. Pwede natin itong i-share gamit ang link. I-click natin ang share, continue, i-copy natin ang link at pwede na i-share sa GC natin upang ma-access ng mga bata. Ang wheel na na-share ay pwede lamang laruin ng mga bata at pwede silang gumawa ng sarili nilang wheel. Ngunit hindi nila mapapalitan ang mga nilagay na natin sa wheel. Subukan nating buksan ito sa ibang tab. Ayan, makikita na ang mga bata. Ayan, makikita na ang mga bata ito pag inopen nila ang link na naibigay sa kanila. Makikita nila ang title at description ng activity na kanilang gagawin. Kahit hindi pa natin sinasabi, subukan nating mag-spin. Pwede nilang i-select ang natanggalin na ang tanong o i-close lang ito at ang tanong ay mananatili. Naging 5 na lang ang tanong dahil tinanggal ni learner ang unang tanong na nasagutan niya. Mag-spin lang sila ng mag-spin hanggang sa matapos na lang sagutin ang lahat ng tanong. So, ayan. Ayan na ang mga maaari nating gawin. Upang magamit natin ang Wheel of Names sa iba't ibang pamamaraan, hindi lang ito ginagamit sa pagpili ng pangalan, ngunit maaari rin itong gamitin sa iba pang bagay na makakatulong sa ating pag
tuturo.